Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion reaction itong nakakabahalang incident na ito. Post ng ABS-CBN News 15 minutes ago. US President Donald Trump claims they have completed a very successful attack on 3 nuclear sites in Iran. Trump adds the United States dropped a full payload of bombs on the nuclear site in Fordo. So ito, isinare ng ABS-CBN ang post ni President Trump sa X. Basahin ko ha. We have completed our very successful attack on 3 nuclear sites in Iran, including Fordo, Natanz, and Isfahan. All planes are now outside of Iran airspace. A full payload of bombs was dropped on the primary site, Fordo. All planes are safely on their way home. Congratulations to our great American warriors. This is not another military in the world that could have done. There is not another military in the world that could have done this. Now is the time for peace. Thank you for your attention to this matter. Grabe. So, damay ba tayo sa direct participation ng US sa kaguluhan ng Iran at Israel? Ano sa tingin nyo? Kung ako yung tatanungin, damay tayo dito. Kasi lalong lalala, mag-i-expand ang gulo. Instead na Iran and Israel lang, ngayon, may superpower na nagbomba ng Iran. So, ibig sabihin, kasi yung sabi ng US government, bigyan nila ng 2 weeks daw. 2 weeks. Ang Iran para kumalma or makiusap. Anong 2 weeks? Ito, nangyari na eh. So, ano ang repercussion? Ano ang kanito? Ang Middle East countries, they view Israel as their mortal enemy. So, ang other Middle East countries, hindi naman nila papabayaan na lang ang Iran dyan. May tutulong at tutulong sa Iran. Next, ang Russia, manunood na lang ba yan? Hindi. Makikisawsaw din yan. O, magkakaroon na ng proxy war. Parang nangyari sa Ukraine, nagkaroon ng proxy war, US and Russia, ang ginamit lang is Ukraine. Dito naman, baka, yan na, magkakaroon ng proxy war, US and Russia, gagamitin lang Israel and ano. So, ano ang epekto sa atin? Nako, damay tayo dito. Bakit? Tataas na naman ang presyo ng fuel. O, nag-announce na next week, starting siguro Monday or Tuesday, expected 5 pesos, 3 to 5 pesos ang itataas ng fuel prices. Ito, sinimulan na ng US ang pagbubomba. Talagang tuloy-tuloy na yan. So, damay tayo. Anong sabi ng Central Bank Governor? We are in a bad scenario na baka aabutin ng 5% ang inflation dahil sa kaguluhan diyan sa Iran and Israel. So, pag umabot presyo ng Dubai crude oil ng $100 per barrel, kagaya nangyari noong 2022, nung inatake ng Russia ang Ukraine, yun, lumobo ang presyo. Ganon din ang mangyayari. Matandaanan ko, ang presyo ng diesel noon, naabot ng mga halos 60.
Ngayon, nakakabili tayo ng 47, 48. Kung magsi-60. So, pag tumaas ang presyo ng fuel, tataas lahat ang presyo ng bilihin. So, inflation. So, ang magiging kawawa, hindi lang, of course, hindi lang tayo. Buong mundo apektado. So, World War III na ba ito? I don't know. But then, take note, punta tayo sa Bible. Ano yung palatandaan ng second coming ng Panginoong Hesus? Ito na. You will hear wars and rumors of wars. Padami ng padami ang gera. So, these are all fulfillments ng biblical prophecy na malapit na po ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. So, anong gagawin natin kung malapit ng pagbabalik? Ano bang mangyayari pagbalik ng Panginoon? Dalawa. He will save. Liligtas niya yung mga nagtiwala. May pananampalataya sa Kanya at i-judge niya yung mga hindi nagtiwala o hindi tumanggap sa Kanya. Kaya, I don't know what will happen, but kahit hindi magkagera, baka bigla tayo bawian ng buhay. Kasi uncertain ang buhay ng tao. Hindi ko alam, baka this will be my last day. Tomorrow I'll be gone. Ganon din sa atin lahat. Kaya, mas mabuti yung ready lang tayo. How to be, paano tayo maging ready? Yung gospel ng Panginoon, summarize ng ABC. Ano yung A? Accept that you are a sinner. B, believe. Maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoon para sa kapatawaran ng aking kasalanan. And then letter C, commit or surrender your life, my life, to the Lordship of Jesus Christ. Ginawa ko na yon long time ago. Kaya, hindi ako nababahala. O ano mang mangyari yan sa Iran, Israel, US, Russia war, predicted na yun eh. Ang importante, tinanggap ko ng Panginoong Hesus sa buhay ko. Anytime na may mangyaring masama sa akin, I am sure of going back to heaven with God dahil nasa akin ang aking personal Lord and Savior, ang Panginoong Hesus. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para ang tribong Talandig makapagpatayo naman ng mas maayos na tirahan. Kaya panoorin ninyo ang video na ito. Si Auntie ang natagaan og sin. Kay natagaan kog sin, di na gyud ko ulanan. Salamat kayo sa nag-sponsor. Nagdalaanin na unya. Unang-una pasalamatan ako ang Ginoo tungod sa iyang blessing. Panalangin. Salamat kayo kay tanawang among atop. Daga na gyud kayo nga ulan. Karon mo na ni ang atop ni ate sa natagaan na mo og yero. Nga dako na gid kayo ang buslot sa iyang atop. O karon te pila na ni katuig ang imong balay? 20 na ni. 20 na katuig. 20 na katuig. So karon pa gid ka maka kuan og yero. Karon pa gyud ko sa dugay na nga panahon ay pagid ko nakadawat o ginabangasin. Sa nagpasalamat sad ko sa nagdisponsor ani nga karon mailisa na gyud ni ang among sin nga nangabuslot na dagan na tulo nya. Makagatop nami mabaguan na dili nami ulanan. Pila ka buok ang imong anak te? Kuan 8. 8 tanan ang imong Ay, anak. 8 mi tanan diri unom ang akong anak. Unom ang imong anak. So 8 mo tanan. Oh, so wala pa imong anak te nga nakapamilya. Na isa mao ika unom nga akong anak. Ay, pila mo nga na kuante, pila nga Edad 43 na ko. 43 na ka. Oo. So, kuan gid ti ang imong balay, buslot na gid kayo. Kung ulan,
di na gyud mi pagkakuanani kung ulan kay ang among kuan abo ga kuanan ra ganit na namong palanggana aron nga dili lang magkuan ang tubig. So salamat kayo te. Sa nagdi-sponsor. Unang-una akong pasalamatan ang Ginoo